Hey, this is the Joshin family and welcome to our vlog. Tara mga Jai, samahan nyo akong mga rag sa araw na to. Samahan nyo akong i-celebrate ang buwan ng wika sa school ni Kuya Sayon. Last week, dumaan si Mamita sa bahay para ipasukat sa akin yung gown ng pamangkin niya. Dahil sunod-sunod yung pag-ulan dito sa amin, ilang araw suspendido yung klase kaya nagkaroon ako ng time na makapag-practice ng folk dance or katutubong sayaw. At eto na, habang nakasalang ang sinaing ko, nag-recall ako ng steps para talagang tumatak sa utak ko. Gumising talaga ako ng maaga para makapagsaing kasi ako ang naatasan ng presidente namin sa 30 packs na kanin. Grabe, 5 hours lang tinulog ko kasi may ginawa pa ako kagabi, pero malaking bagay na yun kasi yung mga kapwa officers ko wala talaga silang tulog. As in busy sila sa kakaasikaso ng mga food pledges at mga gamit na kakailanganin sa booth namin. Anyways, ayan, naripak ko na lahat ng kanin at wala talaga akong malaki-laking lagayan kaya dito ko na lang nilagay sa garbage bag. Gising na ang prinsipe. Pinaligo ko na kagad si daddy kasi may pinapasuyo ako sa kanya. Kahit busy ako sa lahat, buti hindi ko nakalimutang i-charge yung speaker ko. Okay, move forward. Grabe, umaga pa lang sinusubok ka na. Sumakay na ako ng e-bike para ikarga at ihatid tong kanin, speaker at yung gown. Kaagad-agad din akong lumipad sa ibang ibayo. Sa school, syempre. Hindi na ako nakapag-video sa booth namin kasi ang daming tao. At umuwi din ako kaagad kasi naiwan yung mga bata sa bahay at pinatakbo ko si daddy doon sa nakausap ko nung isang araw para sa food na ipepledge ko. Pagka uwi ko sa bahay, kagad kong chinek yung lunchbox ni daddy kasi baka ibang baon yung madala niya. At nag-prepare kagad ako ng mga susuotin ng mga bata at babaunin nilang ekstrang damit. Syempre, hindi pwedeng maiwan yung costume ni Kuya Sayon na ati-atihan. Habang nag-aasikaso ng mga babaunin namin, malayo pa lang dinig ko na yung motor ni daddy, so akala ko dala niya na yung food. Yun pala, umuwi siya kasi hindi daw nagtinda yung nakausap ko. Ayaw pa naman neto makipagdiskusyonan sa akin kaya sinama niya ako para puntahan at kontakin namin. Medyo kinakabahan ako kasi bayad na yon at kailangan talaga ngayon yun. Buti na lang sumagot siya sa text ko at ayan si Ate Venus, sa kanya ako kumuha ng suma na balanghoy worth 500 pesos. Super duper proud talaga ako dito sa mister ko. Napaka-supportive. Pumasok na si daddy sa office at naiprepare ko na lahat ng mga kailangan namin kaya umakyat na ako sa kwarto para gisingin yung mga bata. Sarap pa din ng tulog nila. Kakasplit ni Zoe, ayan, warak na yung gitna ng pajama niya. Para nga magising tong mga tiyanak na to, kailangan ko lang mag-ingay. And you're now, then clap your hands. If you're happy and you know, then clap your hands. If you're happy and you know it, then you really wanna show it. If you're happy and you... Halika na nga. Halika na. Halika na, uy. Let's go na. Halika na, let's go na. Okay, let's move forward. Nakapagbihes at nakapag-ayos na din ako at nabihisan ko na din yung mga bata, and for today's ganap, ganito ang aking outfit. Eto talaga sinuot ko kasi kailangan mabilis ako makapagpalit ng gown mamaya. Jai, paalis na lang, tinopak pa talaga si Zoe. Pagdating namin sa school, sobrang daming tao kaya hirap na akong makapag-video. Eto pala yung booth namin na binuo ng mga masisipag naming grade 1 officers. Pagkarating namin sa booth, sobrang busy ng mga person, as in lahat sila may ginagawa. Nagpatulong ako sa mamita ko na ikabit yung top ng gown para hindi na ako mahirapan o mangarag mamaya. So, ang ganap pala natin mamaya ay Maria Clara. Ay Jai, nalingat lang ako, si Zoe nandun na sa stage, dun siya nagpasaway. Sana talaga maitawid ko tong araw na to. Lumipas ng isang oras, nag-start na din yung event. Dahil buwan ng wika, may dance contest ang mga teachers ng native dance or katutubong sayaw. Nag-enjoy akong manood ng mga binuo nilang performance at talagang makikita mong pinaglaanan nila ng oras sa pagpapractice. Kung isa ako sa mga judges, malamang mahihirapan akong mag-decide kung sino ang winner kasi halos lahat magagaling. Sa part na to, hindi ko napansin, palowbat na pala yung camera ko. Kaya
hindi ko nakuhanan yung sayaw ng grupo ng advisor ni Kuya Sayon. But anyways, moving forward, pagkatapos ng dance contest, booth judging naman. Sa mga oras na to, nawawala si Kuya Sayon na dapat bibihisan ko ng ati-atihan costume. Maya-maya, nandito na sa booth namin yung mga judges. Jai, nai-stress talaga ako kasi wala ng oras para hanapin si Kuya Sayon. Buti na lang si Zoe nakikisama, nandito lang siya sa gilid nanonood sa isang phone ko. Nakita ko ngang sumenyas yung presidente namin at alam ko na ang ibig sabihin niya doon. Grabe, sobrang saya, sobrang worth it, lahat ng pagod at puyat. Back to back ang panalo, first place ang mga advisor namin sa dance contest at third place naman ang booth namin. Grabe, sobrang nakaka-proud. Then, kinabukasan, sila Zoe naman yung may parada para sa buwan ng wika. Please welcome ang aming munting prinsesa na kamukha ng tatay niya. Nandito na din yung mga classmates niya kasama ng mga parents. Inaya nga si Zoe ng advisor niya na magpicture pero parang wala siya sa mood. Salamat din sa aking mamita na napaka-supportive. Maya-maya, andito na yung parada at ayan na nga mga Jai, ayaw niya maglakad. Ang ending, kinarga ko na lang. Ay nako, ayan na naman siya. Di pa ako nakaka-recover sa pagod ko kahapon. O siya, yun lang muna for today's vlog. Grabe yung pagod ko this week. Kailangan ko nang mag-unwind. Once again, this is the Joshin family. Be smart, be safe, love ya!